sumagot na itong aso nating si Auntie Claire. Ayan, kasama ko ngayon si VML at sabay-sabay kaming magre-react dito sa sinabi ni Auntie Claire Castro, guys. So, ayan na nga, no? Kung makikita mo sa thumbnail natin, mas marunong pa siya sa kapatid ni Bongbong Marcos. Tingnan nyo, gaano kagarapal itong babaeng ito? Ha? Sinabi na nga ni Senator Amy Marcos ang mga experience niya tungkol sa kanyang kapatid. Di ba? Meaning to say, Senator Amy is the most credible person na makapagsabi kung ano ang nangyayari on the past. Kung sasabihin mo ito, Auntie Claire, na ikaw ay naninira itong si Senator Amy Marcos, well, hindi po yan ang layunin ni Senator Amy. Yung nakita namin ni Senator Amy is payong kapatid yun. Umiiyak nga siya doon eh. Masakit yung speech niya, nasasaktan siya, naiiyak siya. Pero ikaw, pamumuliti ka pa rin yung response mo. But anyway, pakikinggan natin at magre-react tayo dito sa sinabi ni Auntie Claire Castro. Forget to like and share itong video na ito kasi para aabot ito sa malawak na audience, okay? And sa mga first time lang dito sa aking channel, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan, no? Walang bayad yan at updated ka pa kapag naka-subscribe ka na sa akin, okay? So, ayan, simulan na natin ang ating banatan at banatan na natin itong si Auntie Claire Castro, okay? Pasensya na kayo ha sa kahit maraming tao dito pero magre-react muna tayo kasi after this one pupunta kami doon sa, ulit sa ano yun pre? White Plains People Power Monument. White Plains People Power Monument kasi may press con doon, no, at ika-cover namin mamaya. So abang-abang lang sa mga post ni Kuya June TV at ni Donmar TV, okay? Ito. Ano ha? Anong tawag diyan? Magdala na kayo ng palakol dyan, no? Ipakol nyo dyan sa kung saan ba nyo gustong ipakol dyan kung ano, mainis kayo dito sa sasabihin nitong babaeng ito. Okay, ito. Pakinggan natin. This is definitely a desperate move. Okay. Yan ang sabi niya. Desperate move raw ito ni Senator Amy Marcos. Ako, sa totoo lang, ako muna ang magko-comment ha. Yes, desperate move ito ni Senator Amy Marcos. Because si Senator Amy Marcos, desperado na siya na magbago ang kanyang kapatid. Because nabanggit ni Senator Amy Marcos na medyo umuwi na tayo, may term to siya eh, adding, no? Umuwi na tayo adding. Magpagamot na tayo kasi malala na. Yan ang sabi niya, malala na yung sistema niya sa katawan niya sa bawal na gamot. Okay? Ang pinag-uusapan sa peaceful rally ay patungkol sa di umanong korupsyon. Ano ang dahilan ni Senator Amy para ang sarili niyang kapatid ay siraan niya? Ito yung argumento nila ha. Ang argumento is ang usapan raw dito sa rally na ito ay patungkol po sa korupsyon. Yung mga flood control ba? Tapos wala raw sa hulog itong si Senator Amy. Wala raw sa hulog si Senator Amy kasi raw bakit pinag-uusapan yung pagiging drug user ni BBM, 'di ba? Wala sa hulog raw. Ako ha, ang comment ko diyan, kaya nga dahil sa malawakang korupsyon. Dahil sa malawakang korupsyon dito sa flood control, kung meron tayong presidente na wala na sa katinuan ang utak dahil gumagamit, nakakaapekto yan. Correct. Marami tayong problema sa ating bansa. At yan po ay nababalaka itong si Senator Amy kasi hindi na po makapag-isip ng matuwid itong si BBM. At nakakatakot yan na meron tayong isang presidente na gumagamit na siya pa naman ang ating tinatawag nating ika nga kung barko itong Pilipinas, siya yung ating captain of the boat. Sabay tayong malunod nito kung yung captain natin sira ulo na. 'Di ba? Yan ang ibig kong sabihin. Ikaw, ano sabi? Sa tingin mo, VML, ay itong move ni Auntie Claire Castro na sabi niya na wala raw sa hulog na bakit binanggit ni pamumulitika yung ginawa ni Senator Amy. Ano masasabi mo doon? Kaya yung sasabihin niya na ang pinag-usapan diyan sa peaceful rally ay about dun sa accountability, di ba? Transparency. May connection yan. Yung sinabihan niyang gumagamit si BBM. Oo, may connection yan. Kasi ang isang leader, kagaya ni kapatid ni Senator Amy, na si BBM, kung ganyan na gumagamit siya ng ganyan na pulburon, nakaka-apekto yan sa, di ba yung sinasabi nila na ang presidente kailangang nasa maayos ang kalagayan ng presidente kasi siya yung nagdidesisyon eh. Oo. O kung halimbawa ganyan, magdesisyon siya ng hindi maganda yung desisyon niya, o sinong mapiktuhan, di tayo rin lahat. Tayo lahat. Di ba? Oo. So, kapareho lang kami ng
reaction ni BML na yun, nakakatakot po. Okay, patuloy tayo. Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test nung pangbago mangampanya ang ating Pangulo. Gusto ko po ipakita sa inyo para po maalala niyo muli. Okay. So ang ipinagmamayabang ngayon ni Auntie Claire na nagkaroon raw ng drug test sa 2021, nagkaroon raw ng drug test sa 2022 nung panahon ng 2021 pala, no? Yung tinulungan ni Attorney Vic. Nasabi doon sa St. Luke's Hospital na merong isang medical analyst doon na si Bongbong Marcos raw tested negative from using substances, no? Alam niyo na kung anong ibig kong sabihin. Nag-negative raw. Meaning to say, hindi siya gumagamit. Pero ang sabi doon ni Attorney Vic, as far as ma-recall ko, malabo raw yun. Okay? Kasi hindi natin alam. Baka binayaran yun, di ba? Ang argumento kasi ngayon, no, dyan, is bakit hindi siya ngayon magpa-drug test? Di ba? Bakit hindi ngayon siya magpa-drug test? Yung 2021 na yun, ang validity nun yun is panahon ng kampanya. Ang atin pong ngayong kasi maraming nagtataka doon sa 2021. Gustong malaman ng taong bayan kung ito ba raw si Bongbong Marcos na siya na ang presidente ngayon na nakaka-assure tayo na hindi siya gumagamit. Kasi nagpa-drug test siya noon, candidate pa siya, di ba? He is still a candidate. Meaning to say, hindi pa yun valid, no? Candidate Ngayon, presidente na. Test negative siya, candidate. Ngayon, we want also na merong drug test na test negative siya sa pagiging presidente. Di ba? O, ikaw, anong masasabi mo doon? Yung ganyan na sinasabi ni Auntie Claire na kapag yun ang lagi niyang pinagmalaki na kapag Drug test na itong si BBM. Pero hindi nanawagan yung mga taong bayan kasi nagdududa kasi maraming usap-usapan na siya nga ay gumagamit ng ipinagbabawal na substance. Dapat ang gagawin nila para may sampal dun sa mga tao na sinasabi ni Auntie Claire na nag-aakusa na itong presidente natin ay pulboronic. Dapat sundin na nila yung mga panawagan ng taong bayan na magpa-hair follicle test. Correct. O kaya baka naman ayaw talaga magpa-hair follicle test dahil merong ikinatakot. Alam mo, pre, tama ka. Yung sinabi mo na dapat, kasi ang presidente po ay nagtatrabaho po para sa taong bayan. Kung ano yung sinasabi ng taong bayan, sundin mo. Auntie Claire, hindi mo pa ba na-realize na halos umabot na ng milyon ang nagrarally kahapon? Di ba? Lahat yun, nananawagan yun ng drug test. Di ba? So tama itong sinabi ni BML. Patuloy tayo. Ito po, November 25, 2021, na may mga pagbintangan gumagamit di umano ng drug. Mismo, at that time, hindi pa po Pangulo. Si Pangulong Marcos Jr. Siya mismo ang nagboluntaryo para magpa-drug test. At sinasabi po sa drug test na to ay negatibo. St. Luke's Medical Center on Thursday dispelled doubts on the authenticity of its drug test results after it received Yan ang argumento niya, ha? of former Dictator Ferdinand Marcos Jr. took a cocaine test in the hospital branch in Taguig City. So pinakita po dito na negatibo. At mismo, kita ko po muli sa inyo. Ito. May 13, 2024. Unang-una, sablay ka na. Ang ipinakita mo, imagine ha, ikaw, Presidential Communication Officer ka. Pero yung source ng ebidensya mo, balita. Pwedeng fake news yan. Ang gusto naming ipakita mo, yung talagang medical records. Bakit hindi ka humingi ng medical records ni Bongbong Marcos? You have access. You are the Presidential Communication Officer. Diba? Diyan palang palpak na yan Bongbong Marcos tested negative for cocaine in 2021. Drug analyst. Tested negative for cocaine. President Ferdinand Marcos Jr. did test negative for cocaine in 20... Pre, ang nakakatawa pa, sa internet pa niya kinuha ang balita, di ba? Same as, kaya nga sabi ko, hindi ka bagay mag-Presidential Communication Officer, ang bagay mo, vlogger. Bagay ka sa amin, kalibel ka sa amin. Di ba? Ako may masabi ako niyan. Yung sinasabi niya na, lagi niyang sinasabi na meron ng records 2021. 2021 yun 2025 na tayo ngayon di ba? Yan nga ang sinasabi ko. Yung record na drug test na presidente na siya. Di ba? So ikaw, Auntie Claire,
humingi ka na ng records doon sa presidente mo. May record yun. 21. A drug analyst from St. Luke's Medical Center confirmed Monday. Kailan po ito ilabas? May 13, 2024. So ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid? At pati kay First Lady. Kung di makapan... This is definitely a desperate... Yun lang siguro, no? Maikli lang yung video ko ipapakita dito. Pati raw si First Lady, siniraan raw ni Senator Amy. Okay? Kasi nabanggit kasi ni Senator Amy na akala ni Senator Amy na magbabago na itong si BBM kapag siya na po ay makapag-asawa. Kaya sinabi niya na pakasalan mo na yan. Ngunit, pareho pala sila. Kaya imbis na mabago, lumala. Kaya ito si Senator Amy, wala talagang magandang relasyon dito kay Liza Tanas, di ba? So ibig sabihin, buong akala niya mawala na yung pulburonik niya. So ngayon, mas lalong nasira ang buhay ni BBM dahil sa partner niya. Hindi tayong nagsabi niyan, ha? Let me clarify. Si Manang Amy po ang nagsasabi niyan. Ano masasabi mo dyan, Kuya June TV? Ito yung nangyayari, no? Yung pagpupulgar ni Senator Amy. Hindi lang to nakakahiya doon sa pamilya ni BBM, kundi sa apelidong Marcos. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So yung iba't ibang mga leader ng iba't ibang bansa, lalo silang anong tawag niyan? Lalo silang nakumbinsi na yung mga umugong-ugong na itong presidente ng Pilipinas ay may something about dyan sa pulburon. May nakikita nga akong mga mga international media na nag-post. Madami yun. Meron na ba? Meron na nag-trending yung mga 600,000 to 1 million ang umattend ng rally sa Pilipinas to fight for corruption. Iba't ibang yun, ha, international media, hindi lang isang nung unang media. araw pa lang yun. Kahapon yun actually. Kahapon. Kagabi nakita ko yan kagabi. Okay? So dito naman pre, magre-react tayo sa nag-response itong ito muna. Ito muna. Dahil doon sa trending na speech ni Senator Amy, ay itong si Sandro Marcos nagpalabas kaagad ng official statement, no, patungkol doon. Sabi ni Sandro Marcos, hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Ang pinatutungkulan dito si Tita Amy niya, okay? House of Representatives Majority Floor Leader Sandro Marcos made this statement expressing hurt, nasasaktan siya, no, at the allegations made by his aunt Senator Amy Marcos, meaning ang kanyang tita, that this family has been using drugs, calling it a betrayal and an attempt to destabilize the government. So nasasaktan po si Sandro Marcos kasi ang accusations ni Senator Amy Marcos ay buong pamilya talaga ang gumagamit, no? We always agreed, ito na yung sinabi ni Sandro. We always agreed, itatagalog ko, nag-a-agree kaming pamilya na kung ano man ang mangyayari, whatever happened, between our parents, we wouldn't let ourselves be dragged in. That is why nakakalungkot makita na ginagawa niya ito. For her to betray her own family brings a lot of pain to me as a consequence of my respect to her giving me my start in public life. Meaning to say, nalulungkot raw siya, si Sandro Marcos, na bakit ginawa yun ni Senator Amy. Kasi magkapamilya raw sila. Hindi niya in-expect at hindi niya akalain na ganun po ang masasabi ng isang aunt niya o tita niya. Ako unang sige. Alam mo, Sandro, no? Hahamunin ka ng taong bayan na magpa-lie detector test ka. Di ba? Kasi, I think ito, post lang to eh. Madaling mag-post. Hindi nga ito sinabi ng video na nag-video siya at sinabi niya ito. Hindi. Para makita natin sa kanyang body language, ang kanyang facial gestures, kung siya ba ay sincere sa pagsabi niya nito, di ba? So, ang masasabi ko lang, Sandro, madaling magsulat na nagsisinungaling si Senator Amy na ikaw po ay nasasaktan. Don't you know, Sandro Marcos, na si Senator Amy Marcos, hindi po siya naninira. Siya lamang po ay nag-express na gustong tumulong sa tatay mo at sa inyong lahat na pamilya na.
paano hindi kami maniniwala sa iyo? Ako sa totoo pre, hindi ko naniniwala sa kanya. Ako din. Kasi, as what Amy said, bangag na sila lahat eh. Di ba? A bangag will always defend kapwa niya bangag. Di ba? Oh, ano ikaw pre, anong masasabi mo dyan? Para sa akin, ganun pa rin yan eh. Kung sa tingin niya na sinira ang pamilyang Marcos o inakusahan, eh di magpa hair follicle test. Parang kuwan lang yan eh. Parang pag sinabihan ka na, hindi ako naniniwala sa iyo dahil nagsisinungaling ka, di ba? Pag sinabing ganun, I think pre, si Basti Duterte, hinamon siya ng hair follicle test rin eh. oh, di ba? Hindi pa siya nagpa-test eh. Oh, takutin. So, parang ganyan na, sinabihan na, ay, hindi ako naniniwala sa iyo na sinungaling ka, sinungaling. So, di ba ang gagawin mo? O, sige, hamunin kita, magpa-lie detector test ako para magkaalaman kung sinong nagsisinungaling sa atin. Ganun yun. So, para madali dyan, matapos yan, magpa-hair follicle test kayo para sampal kay Senator Aimee dun sa mga sinasabi nyo na bintang. Pero para sa akin, hindi bintang yun. Totoo yun. Kasi hindi basta-basta na yung ginagawa ni Senator... Payong kapatid yun. Oh, hindi basta-basta yung ginawa ni Senator Aimee. Nag-mention siya ng mga pangalan eh. Nag-mention siya ng mga pangalan ng mga barkada ni BBM, di ba? Oh, so yun po ang comment natin diyan patungkol kay Sandro Marcos. Ngayon naman hindi nagpatinag itong si Senator Aimee. Sumagot kaagad. Sumagot ba? Sumagot kaagad. Ito yung pagkagising ko kaagad. Meron ng response si Senator Aimee. Ayan, basahin mo pre. Sabihin mo muna ang pangalan. Ayan, Senator Aimee R. Marcos. With, diba? 1 hour ago to. With blue check pa yan So meaning to say, legit yan. Legit. Ayan, sabi niya dito, gustong paingayin ni Sandro ang usap-usapang hindi ako tunay na kapatid. Isa lamang ang solusyon. Magpapa-DNA test ako, magpa-hair follicle test sila. So ikaw, magandang kwanto magandang parang kwanto. Sige. Hamon, paghahamon. Magandang hamon to Ngayon, tanggapin mo yung hamon, Congressman Sandro. Sige, magpa-DNA test siya at kayo naman, magpa-hair follicle test para parang balance ba? Para tumahimik na yung tao. Para tumahimik yung tao. O kaya, may dagdag ako O kaya, para matapos na to, umalis na lang kayo dyan sa Malacanang. Hindi, ito comment ko dito pre. Apo'y natatakot ngayon, no? Kasi dahil dito sa hamon ni Senator Aimee, hindi na ito hindi na titigil ang tao. Hihingi ng drug test yung tao na ngayon. Kasi kapatid na yung nagsabi Si Senator Aimee na yung nagsabi, di ba? At saka baka meron pang sasabihin niya na iba si Aimee Marcos kasi inahamon niyo di ba? Di ba? At ito pa, may breaking news. Yung ito hindi na ito usaping because we are talking here, lahat naman tayo ay for accountability. Ano yung una? Yung sinasabi nilang transparency. Transparency and accountability, di ba? Pero bakit ang pinag-uusapan natin ngayon itong